SDO Isabela Radio Base Instruction. Come on, Mape! Yay! Mape paawit, Mape pagguhit, Mape sayaw at Mape lusog ka. When learning continues in Mape Edukalidad. Hey! When learning continues in MAPE Edukalidad. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Kumusta? Naway kayo ay masigla at malusog pa rin sa kabila ng nararanasan nating pandemya. Masaya ako na tayo'y muling magkakasama para sa isang aralin. Ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito, Teacher Bernadette Cromopar dito na maghahatid ng mga aral na tiyak na makakatulong sa inyo. Alam kong nasasabik na kayo sa ating aralin. Hatid ng Radyo Eskwela sa Isabela ang isa na namang makabuluhang episode para sa inyo dito sa MAPE Edukalidad. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, ihanda ang sarili at mag-focus sa ating aralin ngayong araw. Siguraduhin na kayo ay nasa maayos at ligtas na lugar. Ang pamagat ng ating aralin ay ang pagsunod sa mga larong nakakalinang sa liksi at bilis ng ating katawan. Masasabi natin na ang paglalaro ay may tuturing na bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Ito ay nagbibigay sigla, saya, at katuparan sa ating mga sarili, sapagkat nahahasa ang ating mga talento at kakayahang pisikal sa pamamagitan ng paglalaro. Ang araling ito ay naglalayo na higit pang malinang ang gawaing nakapagpapaunlad ng kalusugang pisikal upang magkaroon ng sapat na liksi at bilis nito. Partikular ba kayo sa larong agawan ng panyo? Ito ay isang kilalang larong pangbata. Masaya itong laruin kasama ang ating mga kaibigan at kaklase. Ito ay pangkatang laro at kadalasang nilalaro sa labas ng bahay. Ang pakikilahok sa mga larong Pilipino tulad ng agawan ng panyo ay mainam na paraan upang mapaunlad at mapagtibay ang ating katawan at mapahusay ang iba't ibang kasanayan tulad ng liksi at bilis. Simulan na natin ang ating aralin. Sa dakong ito, malalaman ninyo ang mga larong makapaglilinang sa inyo ng liksi at bilis ng katawan. Pero bago yan, siguraduhin muna na wala kayong anumang sakit o karamdaman sa pagsunod sa mga aktibidad na gagawin ngayong araw na ito. Ito ay ang mga sumusunod. Mag-warm up, gumamit ng tamang kasuotan, pumili ng ligtas na lugar kung saan maglalaro. Uulitin ko, mag-warm up, gumamit ng tamang kasuotan, at pumili ng ligtas na lugar kung saan maglalaro. Isa sa mga larong nakapagpapaunlad ng liksi at bilis ay ang larong agawan ng panyo. Marami ang mga halimbawa ng invasion games na maaari nating gawin katulad ng football, touch of the dragon tail, luksong tinik, luksong baka, Chinese garter, lawin at sisiw,
at agawan ng panyo. Ang kakayahan sa pag-agaw ng panyo, mabilis na pagtakbo, pakikinig, pagdampot sa panyo at pag-ilag upang hindi mataya ay mga halimbawa na nagpapakita ng bilis at liksi. Dapat rin maging maliksi at mabilis ang inyong mga paa at kamay. Kailangan ding masanay ang inyong katawan sa wastong panimbang habang nagbabago-bago ang direksyon at bilis ng pagkilos. Ang madalas na pakikilahok sa ganitong uri ng laro ay mainam na paraan upang mapaunlad ang lakas at bilis ng katawan. Mga bata, ano kayang kakayahan ang kaya nating gawin? Makakaya kaya natin ang bilis at liksi sa pagtakbo at pag-iwas na mahuli o mataya? Ang agility o liksi naman ay isang kasanayan na nagpapakita ng maliksing kakayahan na magpapalit-palit o mag-iiba-iba ng direksyon. Isa sa mga laro na nagpapaunlad ng liksi at bilis ay ang paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sumusunod ay mga katangian na dapat taglayin sa paglalaro. Mga bata, ano kayang kakayahan ang kaya nating gawin? Makakaya kaya natin ang bilis at liksi sa pagtakbo at pag-iwas na mahuli o mataya? Ang agility o liksi naman ay isang kasanayan na nagpapakita ng maliksing kakayahan na magpapalit-palit o mag-iiba-iba ng direksyon. Isa sa mga laro na nagpapaunlad ng liksi at bilis ay ang paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sumusunod ay mga katangian na dapat taglayin sa paglalaro. Una ay ang pagiging sports. Pangalawa, sariling disiplina. At pangatlo, pagiging patas. Sa dakong ito, ating isagawa ang pampasiglang gawain na may kawilihan. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang isagawa ito. Una, pag-jogging ng 2 ikot. Pangalawa, ang side neck stretch ng 8 bilang sa kanan at kaliwa. Pangatlo ay isagawa ang shoulder stretch. Iunat ang kanan at kaliwang kamay ng 5 beses. Pang-apat, gawin ang dynamic back. Tumayo ng tuwid at iunat ang 2 kamay sa taas at iunat paharap at patalikod ng 4 na beses. Pang-5, isunod ang hip circle na kung saan nakalagay ang 2 kamay sa baywang at dahan-dahang ipaikot ang baywang ng 8 bilang pakaliwa at pakanan. At panghuli ay isagawa ang squat jump ng 8 beses. Ayan, tapos na tayo sa ating pampasiglang gawain mga bata. Binabati ko kayo dahil napakahusay ninyo sa pagsunod sa bawat gawain. Ngayon naman, ating isagawa ang larong agawan ng panyo. Sa gabay ng inyong magulang o iba pang kasama sa bahay, laruin ng buong pag-iingat ang mga sumusunod na kasanayan ng larong agawang panyo. Maaring maghanap ng kalaro, pwede rin si nanay, si tatay, o iba pang mga kapatid. Sundin lamang ang mga paraan at tuntunin sa paglalaro nito. Narito ang mga tuntunin. Una, bumuo ng 2 pangkat.
Pangalawa, bigyan ng bilang ang bawat manlalaro at pumila ayon sa pagkasunod-sunod ng bilang. Pangatlo, pumila ng magkaharap ang magkabilang panig na magkatapat ang bawat bilang na iniatas. Pang-apat, pumili ng isang kalaro na hahawak sa panyo at tatawag sa numero. Pang-lima, sa hudyat ng nakahawak ng panyo, dadamputin o aagawin ang panyo pabalik sa pwesto. At panghuli, siguraduhin hindi mahuhuli ng kalaban upang makakuha ng puntos. Magbibilang ako para umpisahan na ang paglalaro. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para isagawa ang paglalaro ng agawan ng panyo. 1, 2, 3. Umpisahan na! Ito ang bagong simula, bagong normal, bagong umagang parating. Ito ang tamang panahon upang maghanda sa bagong hamong haharapin. Hindi magbabago ang hanap ng pusong tumulong at ituloy ang ating misyon. Dahil anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, walang maiiwan, lahat ay aahon. Sama-sama tulong-tulong sa ating pagsulong. Anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy ang Pilipinas sa gitna ng pandemya, tayo ay magsama-sama kapatid. Kababayan, dapat kang makialam. Halina at tulungan ang ating paaralan. Ipagpatuloy lang natin ang ating sinimulan. At sa bawat paghapang, bakit sa pangarap kong hagdan, ipalaganap ang pag-ibig at gintong kaalaman. Kahit sarado ang pinto, huwag tayong huminto. Dahil ang edukasyon ay higit pa sa ginto. Katulong ang bawat isa at pamahalaan. Ang lahat ng ito ay malalampas ang taas kung haharapin ang realidad. Ating isigaw, sulong edukalidad. Sulong edukalidad. Bago ang hanap ng pusong tumulong at ituloy ang ating misyon. Dahil anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, walang maiiwan, lahat ay aahon. Sama-sama tulong-tulong sa ating pagsulong. Anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Dahil anuman ang sitwasyon, tuloy, tuloy, walang maiiwan, lahat ay aahon. Sama-sama tulong-tulong sa ating pagsulong. Anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Tuloy, tuloy, tuloy. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Magaling! Oops! Ngayon ay may mga ehersisyong tinatawag na pampalamig o cool down exercises. Tara, gawin natin! Una, mahinang paglakad-lakad lang. Pangalawa, iunat ang mga braso sa itaas ng ulo. Iunat ang kamay at binti. Isunod na iunat ang balakang at buong katawan, saka mag-inhale,
Exhale. Magaling. Mabuti naman at na-enjoy nyo ng mabuti ang ating paglalaro. Ngayon pa lang ay binabati ko na kayo sa inyong paggawa sa itinakda ng inyong abang lingkod. Ngayon, suriin natin ang ating mga sarili tungkol sa inyong ginawang laro. Sa inyong papel, gumawa ng 3 kolum. Sa unang kolum, sulatan ng mga kasanayan sa larong agawan ng panyo. Saka isulat sa baba ang mga sumusunod. 1. Pagtakbo ng mabilis. 2. Pagdampot ng panyo. 3. Pag-agaw ng panyo. 4. Pag-iwas ng mataya. At 5. Pakikinig. Uulitin ko. Sa inyong papel, gumawa ng 3 kolum. Sa unang kolum, sulatan ng mga kasanayan sa agawan ng panyo. Sa pangalawang kolum naman ay isulat ang salitang 3 to 5 beses. At sa pangatlong kolum ay isulat ang 6 to 10 beses. Naisulat ba? Lagyan ng between bilang 1 hanggang 5 ang inyong papel sa tapat ng mga kolum kung naisagawa ito ng mahusay. Handa na ba kayo sa ating pagsusuri? Simulan na natin! Nasunod niyo ba ang tuntunin sa laro? Oo o hindi? Isinagawa mo ba ang warm-up activity bago ang laro? Oo o hindi? Isinagawa mo ba ang cool-down exercise pagkatapos ng laro? Oo o hindi? Nagawa mo ba ng tama ang mga kasanayan? Oo o hindi? Nasunod mo ba ang mga hakbang pangkaligtasan sa paglalaro? Oo o hindi? Mahusay! Ngayon naman ay ating tayahin ang mga sumusunod kung naintindihan ba ninyo ang ating aralin. Isulat ang tama kung ang pahayag na aking sasabihin ay wasto at mali kung ito ay hindi tama. Uulitin ko. Isulat ng tama kung ang pahayag na aking sasabihin ay wasto at mali kung ito ay hindi tama. Naiintindihan ba? Una, ang larong agawan ng panyo ay isa lamang sa mga larong nagpapakita ng liksi at bilis. Sagutin ng tama o mali. Pangalawa, dapat maglaro ng agawan ng panyo sa loob ng bahay. Tama o mali? Ikatlo, ang pagiging patas at pakikiisa ay ilan lamang sa mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng agawan ng panyo. Tama o mali? Ika-4, hindi nalilinang ang bilis at liksi sa paglalaro ng agawan ng panyo. Tama o mali? Nasagutan ba? Halina, iwasto na natin. Sa unang bilang ay ang larong agawan ng panyo ay isa lamang sa mga larong nagpapakita ng liksi at bilis. Ang sagot ay tama.
Pangalawa, dapat maglaro ng agawan ng panyo sa loob ng bahay. Ang sagot ay mali. Hindi dapat kasi ito ay nilalaro sa labas ng bahay na kung saan may maluwang na espasyo at para makagalaw ng hindi limitado. Ikatlo, ang pagiging patas at pakikiisa ay ilan lamang sa mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sagot ay tama. At ang panghuli ay hindi nalilinang ang bilis at liksi sa paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sagot ay mali. Isa ang larong agawan ng panyo na nagpapakita at naglilinang ng bilis at liksi sa paglalaro. Una, ang larong agawan ng panyo ay isa lamang sa mga larong nagpapakita ng liksi at bilis. Sagutin ng tama o mali. Pangalawa, dapat maglaro ng agawan ng panyo sa loob ng bahay. Tama o mali? Ikatlo, ang pagiging patas at pakikiisa ay ilan lamang sa mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng agawan ng panyo. Tama o mali? Ikaapat, hindi nalilinang ang bilis at liksi sa paglalaro ng agawan ng panyo. Tama o mali? Nasagutan ba? Halina, iwasto na natin. Sa unang bilang ay ang larong agawan ng panyo ay isa lamang sa mga larong nagpapakita ng liksi at bilis. Ang sagot ay tama. Pangalawa, dapat maglaro ng agawan ng panyo sa loob ng bahay. Ang sagot ay mali. Hindi dapat kasi ito ay nilalaro sa labas ng bahay na kung saan may maluwang na espasyo at para makagalaw ng hindi limitado. Ikatlo, ang pagiging patas at pakikiisa ay ilan lamang sa mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sagot ay tama. At ang panghuli ay hindi nalilinang ang bilis at liksi sa paglalaro ng agawan ng panyo. Ang sagot ay mali. Isa ang larong agawan ng panyo na nagpapakita at naglilinang ng bilis at liksi sa paglalaro. Mga mag-aaral, laging tatandaan upang mapaunlad ang iyong kakayahan na maisagawa ang iba't ibang kasanayan ng mga larong isinagawa at nabanggit sa aralin ay kailangan nating isabuhay at bigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na paunlarin ang pisikal na pangangatawan. Hindi lang tayo, kundi ang bawat kasapi ng ating pamilya. Sa panahon ngayon na ating nararanasan, kailangan nating kumilos at bigyang tuon ang ating kalusugan at pangangatawan. Mga mag-aaral, laging tatandaan upang mapaunlad ang iyong kakayahan na maisagawa ang iba't ibang kasanayan ng mga larong isinagawa at nabanggit sa aralin ay kailangan nating isabuhay
at bigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na paunlarin ang pisikal na pangangatawan. Hindi lang tayo, kundi ang bawat kasapi ng ating pamilya. Sa panahon ngayon na ating nararanasan, kailangan nating kumilos at bigyang tuon ang ating kalusugan at pangangatawan. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Abangan na naman ang susunod na episode para sa mas marami pang nakakaindak at masayang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating Radyo Eskwela. Samahan niyo kaming muli sa susunod. Ikinagagalak ko ang makasama kayo sa isa na namang makabuluhang pag-aaral sa talakayan sa PE5. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro sa radyo, Teacher Bernadette, at sa ngalan ng mga bumubuo sa produksyon ng paaralang Panghimpapawid at ng buong dibisyon ng Isabela. Salamat sa inyong pagsubaybay. Laging tatandaan, mas makulay ang buhay kung sasamahan ng mga aktibidad patungkol sa ating katawan. Sa panahon ngayon, gawing prioridad ang katawan, pati na rin ang kalusugan. Paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!